Kahit pagod sa kakaindak ang dalaga na si Pia, ay hindi yun naging hadlang sa kanya. Ang pagsasayaw kasi ang isa sa kanyang pahinga sa isang nakakapagod na realidad. Si Pia ay nasa 25 taong gulang na. Tapos na siya sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nakapagtapos si Pia sa kursong educational at siya ay nag-a-apply sa isang paaralan. Hindi pa man siya natatanggap doon, ay minabuti niya na munang gawin ang kanyang hilig. Ito ay ang kanyang pagsasayaw. Ating tunghayan ang buhay ng batang si Pia hanggang sa siya ay magdalaga. Bata pa lamang si Pia ay nakaugalian na niyang pumunta sa bayan sa may plaza para makisali sa Zumba. Siya man ang pinakabata roon ay pinapayagan naman siyang makihalubilo. Wala naman kasi sa edad ang pagsasayaw. Lahat ng tao ay maaaring sumayaw. Ang pagsasayaw raw kasi ay isa sa pinakamabisang gamot sa stress. O nakakapagod ang pagsasayaw, pero may mabuti itong dulot sa inyong kalusugan. Ang inyong stress ay nawawala kapag ikaw ay umiindak. Pansin nyo ba na lumuluwag ang inyong pakiramdam kapag ikaw ay sumasayaw? Ganoon ang nararamdaman ni Pia noon hanggang sa ngayon. Si Pia ay matalino, mabuting bata, mabait, at higit sa lahat ay talented. Bukod sa pagsasayaw niya, ay marunong siya sa pagkanta, pagsusulat ng mga kwento, o kung di naman kaya ay mga tula. Siya rin ay magaling mag-drawing. Napaka-talented naman talaga nitong si Pia. Ang kanyang mga kapatid ay naiinggit sa kanya dahil nabihayaan ito ng napakaraming talento. Ngunit sabi ni Pia sa kanyang mga kapatid na hindi nila kailangang mainggit dahil maski naman sila ay may kanya-kanyang talento. Pangalawa sa magkakapatid si Pia. 3 silang magkakapatid at puro babae. Ang kanilang panganay ay namatay sa cancer noong siya ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Simula nang mawala ang kanyang ate, ay siya na ang tumayong panganay sa kanilang bunso na si Paula. 2 taon ang pagitan nilang dalawa, at 1 taon naman ang pagitan nila ng kanyang namayapang kapatid. Lahat ng responsibilidad ay nalipat kay Pia. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil wala namang naghangad na mawala ang kanyang ate. Sadyang ganun lang siguro ang kapalaran ng kanyang kapatid. Hiram lang naman natin ang ating buhay sa buong may kapal. Siya lamang ang maaaring magdikta ng ating kamatayan, wala ng iba. Itinanim ni Pia sa kanyang isipan na kailangan niyang makapagtapos ng kolehiyo kahit mahirap ang kanilang pamumuhay. Pagkatapos ay makapaghanap ng trabaho para siya ang magpaaral sa bunso niyang kapatid. Nang nasa high school pa lamang si Pia, ay nakakatulong na siya sa kanyang mga magulang sa pagpapaaral sa kanilang magkapatid. Sumasali si Pia sa dance contest at talaga namang mabait sa kanya ang Panginoon dahil siya ay palaging winner doon. Lahat ng napapanalunan niyang pera ay dinadagdag niya sa kanyang baon. Kaya naman kung minsan nga hindi na siya humihingi sa kanyang mga magulang, nakapag-ipon si Pia ng pampaaral niya sa high school dahil sa kanya lamang pagsasayaw. Palaging nananalo dahil sa taglay niyang kagalingan sa pagsasayaw. Siya rin ay napupunta sa ibang parte ng lugar sa Pilipinas dahil sumasali siya ng mga dance contest. Subalit hindi siya nanalo roon, pero hindi naman iyon naging dahilan para tumigil siya sa kanyang kinahiligan. Ang pagkatalo ay parte na talaga sa buhay ng isang tao. Hindi matututo hanggat hindi ka natatalo dahil hindi naman sa lahat ng bagay ay mananalo ka. Hindi sa lahat ng bagay ay aayon sa iyo ang panahon. May mga bagay pa rin talaga na sadyang hindi para sa iyo. Kaya ang pagiging talunan mo ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mahina. Ikaw ay hindi magaling. Dahil sa totoo lang, ay magaling ka. Tinanggap ni Pia ang kanyang pagkatalo at siya ay nagpatuloy pa rin sa pagsali sa mga dance competition. Dahil ito ang isa sa dahilan kung bakit siya nakapagtapos sa pag-aaral. Malaking tulong ang kanyang pagsasayaw dahil hindi lamang ito hilig kundi isa na rin ito sa kanyang pinagkakakitaan. Isang araw nga ay nagpaturo sa kanya ang bunsong kapatid sa pagsasayaw dahil parehong kaliwa ang mga paa nito. Tanging pagkanta lamang kasi ang hilig ng kanilang bunso. Katulad niya ay sumasali ito sa palisahan sa kanilang bayan at ang perang napapanalunan niya ay binibigay sa kanilang magulang. Masaya ang kanilang mga magulang dahil sila ang naging anak ng mga ito. Kahit mahirap ang kanilang pamumuhay,
at walang maibibigay na mga mamahaling materyales, ngunit sapat na ang naibigay nilang talento sa kanilang mga anak. Ang ama kasi ni Pia ay katulad niyang magaling ring sumayaw, ngunit sa kasabaang palad, ito ay naputulan ng paa dahil sa isang aksidente. Kaya ang pagsasayaw nito ay hindi niya na nagagawa pa. Ang ina naman ni Pia ay isang magaling na singer katulad ni Paula. Tumatanda na rin ang kanilang ina, kaya't pahina ng pahina ang boses nito. Kaya kahit tumatanda na sila at hindi na nagagawa ang kanilang talento, ay nagpapasalamat pa rin sila dahil ang kayamanan na naibahagi nila sa kanilang mga anak ay ang talento na bigay ng Panginoon. Ilang beses nang tinuturuan ni Pia ang kanyang kapatid sa pagsasayaw, ngunit sadyang hindi siguro para sa kanya ang talentong ito. Pagkanta lamang siguro talaga ang nakatadhana sa kanya. Noong college na si Pia, ay nanalo siya ng 20,000 pesos dahil sa pagsali sa kompetisyon. Ayon ang ginamit nila sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ito pala ay may malubhang kalagayan. Katulad ng kanilang panganay, ito ay meron ring cancer. At sa tingin ni Pia, ay nasa lahi talaga nila ito. Nasa lahi nila ang may sakit na cancer. Simula nang mag-college si Pia, ay parami ng parami ang problemang kanilang nararanasan. Mas nagiging porsigido naman lalo ang dalaga para matustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Ngunit sa kasamaang palad naman, ay nawalan ng boses ang kanyang kapatid. At hindi na ito nakakakanta pa katulad ng kanyang ginagawa noon. Labis na nalungkot si Paula noon dahil nawala ang isa sa rason kung bakit siya nagpapatuloy sa buhay at ang rason kung bakit gusto niyang makatulong sa kanyang ate na si Pia. Hindi na siya kailanman makakakanta pa at hindi na magagamit ang kanyang talento upang makatulong sa pamilya. Ipinaintindi naman sa kanya ni Pia na hindi niya pwedeng sisihin ang sarili niya kung bakit siya nawalan ng boses sa pagkanta. Na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay mayroong rason, na may magandang plano sa kanya ang nasa itaas. Marami pa siyang magagawa na hindi niya pa nadidiskubre sa kanyang buhay. Sa kabila ng mga karanasan na nangyayari sa kanila, akala ni Pia ay tapos na ang lahat, na makakatulog na ulit siya na mapayapa. Ngunit isa namang malaking problema pala ang kakaharapin niya at ng kanyang pamilya. Nalaman niya na meron palang kabit ang kanyang ina sa isa sa mga kaibigan nito. Mayaman ang lalaki, at dahil sa kahirapan nila, ay hindi na nakayanan pa ng kanyang ina na matatili sa tabi ng kanyang anak at asawa. Sumama ang kanilang ina roon sa lalaki, at isinama pa si Paula. Walang nagawa ang bunso roon dahil sa sakit nito, at mukhang hindi naman kakayanin pa ni Pia na alagaan at askasuhin ang bunsong kapatid, at pati na rin ang kanyang ama. Noong nawala ang kanyang kapatid na panganay, sa kanya napunta ang lahat ng responsibilidad. At ngayon naman ay buong bahay ang kanyang responsibilidad dahil iniwan na sa kanya iyon ng kanyang ina. Hindi alam ni Pia kung saan mag-uumpisa, lalo na't magtatapos na siya ng kolehiyo at mas malaki ang perang kakailanganin para doon. Halos hindi na alam ng dalaga kung ano ang gagawin niya, kung saan ba mag-uumpisa muli dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang ama na nasa ospital dahil meron itong malalang karamdaman. Napakalaki ng bill at hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad dito. Hindi naman sapat ang perang napapanalunan niya sa pagsasayaw at ang perang nakukuha niya sa pagtuturo ng sayaw sa mga kabataan sa high school dahil kakaunti lamang ito. Marami pang gastusin sa kolehiyo dahil siya ay nasa huling baitang na at ilang buwan na lamang ay makapagtatapos na nga siya. Pagod na pagod siya sa pag-OJT, sa pag-aalaga sa kanyang ama na nasa ospital, sa pagsasayaw, at pati na rin sa paghahagilap ng iba pang trabaho na maaari niyang pasukin upang kumita lamang siya ng pera. Labis na nalulungkot ang ama ni Pia dahil naaawa siya sa kalagayan niya at mas lalo na sa kalagayan ng kanyang anak na si Pia dahil lahat ng responsibilidad ay napunta sa kanyang anak. Malaking pagsisisi ang iginaganti ng kanyang ama sa sarili nito dahil siguro kung hindi siya nawalan ng isang paa ay baka hindi sila iniwan ng kanyang asawa at hindi ito naghanap ng iba na kumpleto, na baka masaya pa sila hanggang sa ngayon. At sana siya ay kumikilos para kumita ng pera, pangtusto sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Ang hirap mawala ng isang paa, at mahirap magkaroon ng sakit. Yan ang palaging sinasabi ng ama ni Pia sa kanyang sarili sa tuwing mag-isa lamang ito sa ospital. Gustuin man niya na matulungan si Pia, ay hindi naman kaya ng kanyang katawan, dahil kaunting panahon na lamang ay maaari na siyang mawala sa mundo. Binigyan na siya ng taning ng doktor
at inihiling niya sa Panginoon na sana ay kapag kinuha siya ay sana ay masaksihan niya na muna na makapagtapos ng kolehiyo ang kanyang anak. Gusto nitong makita na umakyat si Stage ang kanyang anak. At kahit hindi na siya ang kasama ni Pia si Stage, ay hindi naman na importante yon. Gusto niya lamang talagang makita ang kanyang anak na makagraduate. Hindi alam ni Pia na may taning na pala ang buhay ng kanyang ama. Dahil hindi naman ito sinabi sa dalaga at ayaw talaga niyang ipaalam. Sinabihan rin kasi ng kanyang ama ang doktor na huwag sasabihin sa dalaga dahil ayaw nitong mag-alala pa ang kanyang anak. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin ng kanyang anak dahil pagod na ito. Nang magkaroon sila ng oras para sa isa't isa, ay nag-usap sila ng masinsinan at nagtatawanan pa. Isa ito sa mamimiss ng kanyang ama. Pinaramdam kay Pia na mahal siya ng kanyang ama. Hindi siya nagbigay ng kahit anong sign na nagpapaalam na ito. Ipinaalam na rin ni Pia na sa susunod na araw na ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. At nais ni Pia na naroon ang kanyang ama. Ngunit sa kalagayan nito ay mukhang malabong makapunta ang kanyang ama. Sa araw na rin na iyon, ay bumisita ang kanyang ina sa ospital kasama si Paula. Bumalik na rin ang kanyang boses, ngunit limitado na lamang ito sa pagkanta. Ipinaalam ni Pia na magtatapos na siya sa kolehiyo, at hiniling naman ng kanyang ina na kung pwede, ay siya ang makasama ng anak si Stage. Dahil sa galit sa ina, hindi ito pumayag. Gusto rin ng kanyang kapatid na siya ang umakyat si Stage. Ngunit ayaw ni Pia. Nagtatampo ito dahil mas pinili niyang sumama sa kanilang ina at pati na rin sa kabit nito kaysa sa kanilang ama. Nagpumilit ang ama ni Pia na kung pupwede ay siya na lamang ang pumunta at sa uli napapayag naman niya ang dalaga. Kasama nila ang doktor at ito ang magtutulak ng wheelchair at mag-aalalay sa paglalakad kapag nasa stage na. Dumating na nga ang araw na pinakahihintay ni Pia at ng kanyang ama. Nakagraduate na ang dalaga. At natupad rin ni Pia ang isa sa kanyang mga pangarap. Natupad rin ng kanyang ama ang matagal nang ninanais niyang makamit ng anak, ang makapagtapos ng pag-aaral. Sumapit na rin ang araw na pinakahihintay niya, ang taos-puso niyang pagtanggap sa kanyang kapalaran, at ito ay ang magpahinga na. Nagbigay siya ng isang kataga sa kanyang anak na si Pia. Kahit anong mangyari anak, wag mong ititigil ang pagsasayaw mo. Ito lamang ang kayamanan na aking may papabahon sa iyo. Mahal na mahal kita, anak ko. Alagaan mo ang iyong sarili. At sana ay marami kang matulungan sa iyong pagsasayaw. Sa muli nating pagkikita, anak. Mahal na mahal kita. Iyak nang iyak noon si Pia. Dahil ang isa sa inspirasyon niya ay iniwan na lamang siya. Hindi na kailanman babalik pa ang kanyang ama. Tuluyan na siyang iniwan ng lahat. Nahuli nang dating ang kapatid at ina. At hindi naabutan ng ama. Labis na nagsisisi si Paula dahil mas pinili niyang sumama sa kanyang ina at pati na rin sa kabit nito kaysa sa sarili niyang ama. Dahil doon ay galit pa rin si Pia sa kanya, kaya hirap siya na pansinin ng kapatid. Pagkatapos ng libing ay magsasarili na si Pia. Hindi siya hihingi ng tulong sa kahit na kanino. Galing man sa kanyang ina o galing man sa kanyang kapatid ay hindi niya kailanman iyon tatanggapin. Dahil ayaw niyang isumbat sa kanya iyon at ang perang iyon ay galing sa kabit ng kanyang ina. Ito ang tapos na nga siya sa kolehiyo, ngunit hindi pa rin siya tapos sa kanyang paghihirap. Nabaon siya sa utang dahil noong nabubuhay pa lamang ang kanyang ama at nasa ospital ito ay nangungutang si Pia sa mga kakilala upang may pangbayad sa bills dahil hindi sapat ang perang nakukuha niya. Lahat ng utang ay siya ang magbabayad. Kahit na nagpipresenta na ang kanyang ina na ito na lamang ang magbabayad, pero hindi siya pumayag at hindi niya yun tinanggap. Galit na galit si Pia sa kanyang ina at hindi nga niya ito matignan sa muka dahil nandidiri siya rito. Ipinagpalit sila sa isang mayamang lalaki. Noon ay akala ni Pia na perpekto ang kanyang pamilya, ngunit bawat pagtaas ng kanyang edad ay unti-unti niyang nasasaksihan na hindi pala perpekto ang pamilya na meron siya. Hinahangaan niya ang kanyang ina noon dahil mahal na mahal nito ang kanyang ama, sa kabila ng karamdaman nito. Ngunit sa huli, ay hindi pala ito pagmamahal, kung hindi awa lang pala. Itinanim ni Pia sa kanyang isipan na kung iniwan man sila nito, ay hindi nila kasalanan iyon, sadyang hindi lamang nakontento roon ang kanyang ina. Itinanim ni Pia sa kanyang isipan na sarili na lamang niya ang kanyang aasahan, at sabi nga ng kanyang ama, ay wag na wag titigil sa pagsasayaw dahil hindi lamang ito basta talento,
kung hindi ito ay malaking biyaya. Ilang taon na ang lumipas na wala na siyang balitang natatanggap sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang kapatid. Wala na siyang pakialam pa roon. Namumuhay na siya ng tahimik at tanging sarili na lamang niya ang kanyang iniisip at pati na rin ang kanyang trabaho. Isa na siyang ganap na guro at kahit siya ay isa ng guro, hindi pa rin nawala sa kanyang isipan ang pagsasayaw. Sa tuwing Biyernes ay nagpapatupad ng Zumba ang prinsipal sa kanilang paaralan at si Pia ang nagtuturo ng mga step na sinusundan naman ng mga guro at estudyante. Tuwing wala nang pasok, ay nagtuturo siya ng mga sayaw at siya ay kumikita ng pera doon. Pandagdag na rin sa kanyang panggastos sa pang-araw-araw. Nakakapagod man ang buhay, pero wala na siyang ibang choice kung hindi ang sumabay sa agos ng tubig. Parang sa pagsasayaw lang kahit gaano pa kahirap ang step, kailangan mong sumabay sa bawat indak hanggang sa makuha mo na ng maayos ang step. Nakakapagod pero kakayanin at kinakaya pa naman niya. Hindi po pwedeng sumuko siya dahil ito ang totoong hamon ng realidad. Hindi pwedeng tumakbo, hindi pwedeng iwanan, hindi pwedeng ibigay ang responsibilidad sa iba dahil buhay mo ito at hindi sa kanila. Hindi siya katulad ng kanyang ina at kapatid na tinakbuhan ng sariling responsibilidad at ipinasa sa dalaga. Kasi ang lahat ng taong takot sa responsibilidad ay matatawag nating duwag. Oo, duwag ang tawag sa kanila dahil hindi nila kayang gawin ito. Hindi nais ng dalaga na maging duwag, kaya kanyang haharapin ang lahat ng dagok sa kanyang buhay. Doon siya mas lalong magiging matatag. Dahil sa pagsasayaw niya, ay nakilala niya ang isang lalaki, ang pangalawa na mamahalin niya bukod sa kanyang ama. Ito ay walang iba kung hindi si Miguel, ang lalaking nakilala niya sa isang kompetisyon, at nanalo ito at pangalawa lamang si Pia. Totoo naman na magaling ang binata sa pagsayaw. Humanga roon ang dalaga. Si Miguel ay 2 taon ang tanda kay Pia. Napakagwapo nito at mukhang mapagkakatiwalaan naman. Akala ng dalawa ay hindi na sila magkikita pa, ngunit nalaman ng dalaga na magkapit-bahay lang pala silang dalawa. Lumipat kasi ang dalaga sa isang apartment na malapit sa school na pinagtatrabahuan niya. Kasi itong architect at labis na nahulog si Pia sa kakisigan ng lalaki. Napapadalas na rin kasi ang paglabas nilang dalawa. Kumakain ng magkasama at kung minsan nga ay pinagluluto ni Pia si Miguel ng kanyang mga kain. Naging magkaibigan ang dalawa at magkasundo sa ibang mga bagay, katulad na lamang ng pagsasayaw. Sila ay sumasali sa mga patimpalak by partner at nananalo silang dalawa. Iniipon nila ang napapanalunan at ginagamit ito sa pag-date nilang dalawa. Ang saya lang ng buo nilang pagkakaibigan hanggang sa umamin sila sa isa't isa na pareho pala silang may nararamdaman para sa isa't isa. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras para ipaalam ito. Mas lalo pa nilang minahal ang isa't isa at buong-buo na ang tiwala ni Pia sa binata. Umabot sila ng 3 taon na magkasama. Nakatira na rin sila sa iisang bahay. Ang buong akala ni Pia ay puro kasiyahan na lamang ang matatamasa niya. Pero nalaman ni Pia na may iba pa palang mahal si Miguel. 6 na taon na pala sila ng babae. Magkakaanak na nga sila. Ang buong tiwala ni Pia ay nawasak lang. At dahil doon, ay takot na muli si Pia na magtiwala. Labis siyang nalulungkot roon at naapektuhan na ang kanyang trabaho. Kaya tinanggal na siya sa pagiging guro sa paaralang iyon dahil di na niya nagagawa pa ng maayos ang kanyang trabaho. Nagmukmok si Pia sa kanyang bahay at hindi lumalabas. Halos gusto na lamang niyang magpatiwakal. Pero buti na lamang ay sumagi sa isipan niya ang sinabi ng kanyang ama na kahit anong mangyari ay wag na wag siyang titigil sa pagsasayaw. Dahil sa kalungkutan na nararanasan ng dalaga ay inihanda niya muli ang kanyang sarili na gawin ang pagsasayaw. Habang sumasayaw ang dalaga, hindi niya maiwasang lumuha. Itinigil niya pansamantala ang pagsasayaw dahil marami na siyang naaalala sa bawat pag-indak. Sumasaging sa isipan niya ang bawat ngiti na nakadikit sa kanilang mga labi ni Miguel sa tuwing sila ay umiindak. Lahat ng kasiyahan ay naaalala ni Pia, pero agad niya rin naman yung pinilit na kalimutan dahil sa na lamang ang alaala ng binata. Umalis man ang kanyang ama na siyang nagturo sa dalaga ng sayaw, nakilala niya naman si Miguel na nagdiskubre sa dalaga na may mas igagaling pa siya sa pagsasayaw. Umalis rin ito, pero ang pagsasayaw ay nanatiling kasama niya sa lahat ng bagay. Iniwan siya ng lahat ngunit ang pagsasayaw ay nariyan pa rin sa tabi niya
at nagbibigay pa rin ng liwanag para siya ay magpatuloy muli sa buhay. Mahirap man ang pinagdaanan ng dalaga simula nang siya ay bata pa lamang, ngunit siya ay nagpakatatag. Namatay ang kanyang kapatid, iniwan siya ng kanyang ina at maging ang bunso nilang kapatid ay iniwan rin siya. Nawala ang kanyang ama at nag-iisang kakampi niya sa buhay, at iniwan rin siya ng lalaking minsan nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Maging ang kanyang trabaho ay nawala sa kanya dahil sa pag-iwan sa kanya ni Miguel. Nagmukmok siya at hindi man lamang iniisip ang kanyang sarili. Masyado na siyang nagpakabulag sa pag-ibig. Masama ba ang umibig? Tanong nito sa kanyang isip. Hindi naman naging mali ang umibig. Naghahangad lang naman ng isang tao na may magmahal at mag-aalaga sa kanya. Isang araw, nagising na lamang si Pia at narealize niya ang mga bagay-bagay na makapagpapabago sa kanyang buhay. Na hindi mo kailangan ng mga taong magmamahal sa iyo. Ang tanging mahalaga lamang naman ay hindi mo iniwan ang iyong sarili dahil lang sa mga taong nang iwan sa iyo. Hindi naman importante na may kasama ka. Mas maganda nga yung mag-isa ka kasi marami kang malalaman o madidiskubre sa sarili mo. Mas matututunan mong mahalin ang sarili mo. Mas lalo mong makikita ang value mo. Mas lalo mong maalagaan ang sarili mo. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo na makakatulong para mas lalo kang maging matatag na tao. Yun ang ginawa ni Pia. Lahat ng mga bagay na alam niyang makakatulong para tuluyan siyang gumaling sa mga sugat na iniwan ng mga taong nang iwan sa kanya, ay talaga namang ginawa niya. Sumali siya sa mga patimpalak, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa ibang bansa. Ang mga naipon niyang pera sa pagiging guro noon ay ginamit niya upang lumipad sa ibang bansa dahil baka may ibang bagay pang naghihintay sa kanya para doon. Siguro nga hindi para sa kanya ang mga bagay na nandito sa Pilipinas kung hindi nasa kabilang bansa. Handa naman siyang bumalik sa Pilipinas kung gugustuhin niya. Mas naging focus na lamang siya sa kanyang panibagong pangarap. Hindi na nga lang sa kanyang sariling bansa kung hindi sa ibang bansa. Nagtungo si Pia sa Paris na kung saan siya unang sububok na sumali sa isang patimpalak doon. Marami mang magagaling na taong mananayaw doon ay hindi siya nagpatalo. Dugong Pinoy siya kaya hindi siya pinanghihinaan ng loob. Sa dami na niyang naranasan na pagsubok, ay nahasa na ang sarili niya sa mga problema, kaya't parang sisiw na lamang ito sa kanya. Katulad ng siya pa lamang ay baguhan sa mga patimpalak, ay hindi pa siya nananalo. Dito sa ibang bansa ay hindi rin siya nanalo. Pero may pera pa rin naman siyang natanggap kaya ginamit niya yon para magsimula muli. Sa una ay mahirap ang makipagsapalaran sa ibang bansa. May mga Pinoy rin siyang nakilala katulad na lamang ni James at Charlie. Magkapatid sila at namuhay pareho sa Paris upang maging independent. Nag-aral ang dalawa rito at hinayaan sila ng kanilang mga magulang na sundin at gawin ang mga pangarap nila. Labis na nga lang na naiinggit si Pia dahil may ganoong klaseng magulang ang dalawa na sana ay ganoon rin ang mga magulang niya sa kanya. Lumaki kasi si Pia na naging maintindihin na anak. Lahat ng hirap ay naranasan niya, kaya't mas pinili niya pa ring maging matatag at masipag. Katulad ni Pia, ay mananayaw rin ang magkapatid. Nagkasundo sila sa lahat ng bagay, at kapag may pagkakataon ay sumasayaw silang tatlo. Si Charlie ay isang sikat na mananayaw. Mas gusto nga nito na magsolo na lamang siya sa pagsasayaw kapag may patimpalak. Ang kanyang kuya naman ay gusto ay may kapareha, kaya sa susunod na may patimpalak na magkapartner, ay sasali silang dalawa. Nagpakadalubhasa si Pia sa pagsasayaw, at ganoon rin naman si James. Malaking pera ang kanilang makukuha rito, kaya't kailangan nilang mag-practice ng maayos. Bukod pa roon, ay may matatanggap silang bahay at makikilala pa sila hindi lamang sa bansang Paris, kung hindi pati na rin sa buong mundo. Sa susunod na buwan na ang pagtatanghal, kaya't nag-focus na lamang ang dalawa. Ginugol nila ang natitirang oras sa pagsasayaw. Wala silang sinayang na oras, at kung minsan nga, ay nakakatulog sila sa bahay nila Charlie, dahil may dance studio sila roon. Sa mga araw nga na magkasama ang dalawa, ay hindi maiwasan ang matatamis na tinginan. Ang kanilang katawan ay hindi maiwasan na magkadikit. Iba na ang pakaramdam ng dalaga sa tuwing magdidikit ang kanilang katawan. Ngunit mas nag-focus na lamang si Pia dahil hindi dapat siya umiibig. Ayaw na niyang matulad sa nakaraan niya. Inayos ni Pia ang sarili niya dahil masyado siyang nalunod noon sa pag-ibig. Kaya hindi na niya kaya pang malunod muli. Nasayang ang kanyang pangarap, kaya't hindi na niya ulit pakakayanan pa
kapag pati ang pagsasayaw ay mawawala na rin sa kanya. Walang nobya ang binata, pero hindi ibig sabihin noon na iibig na siya sa binata. Katulad ng kanyang sinabi, ay ayaw niya ng umibig muli dahil nakakabaliw ito. Hindi maiwas na asa rin sila ni Charlie dahil maski ang babae ay nararamdaman na kakaiba ang titig ng dalawa. Sa tingin ni Charlie ay may kakaiba nang nangyayari sa kapatid at kay Pia. Hindi na lamang pagsasayaw, kung hindi may iba ng ibig sabihin ng bawat pagdikit ng kanilang mga kamay. At sa tuwing titingin si James kay Pia, ay kakaiba na itong tumingin. Isang araw, tinanong ni Charlie si Pia kung meron nga ba. Pero ang sabi ng dalaga ay walang ibang mali siya yon. Trabaho ang pinasok niya at hindi pag-ibig. Ginagawa niya ang pangarap ng kanyang ama at ang pangarap niyang maging isang magaling na mananayaw. Makilala sa buong mundo dahil sa kanyang talento. Dumating ang araw na kailangan na nilang pumunta sa stage. Nakakababa ang ngunit itinanim ni James at Pia sa kanilang isipan na manalo man o matalo, ang mahalaga ay naipakita nila ang kanilang talento, na mahal nila ang pagsasayaw. Isang matamis na ngiti lamang ang ginawad ng dalawa sa isa't isa bago umpisahan ang pagsasayaw. Ibinuhos nila ang lahat ng talento nila, lahat ng pagmamahal nila. Desidido sila sa mga bagay na ginagawa nila. Pagkatapos ng kanilang sayaw, ay hindi nila inaakala na tatayo ang mga judges. Ganon na rin ang mga nanonood. Labis na napaluha na lamang si Pia dahil doon. Buong mundo ang nanonood sa kanila at nasaksihan ang pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Kahit isang acting lamang iyon dahil parte iyon ng pagsasayaw nila. Labis na nagagalak ang judges sa ipinakita ng dalawa dahil maski sila ay natulala at naakit sa bawat indak ng dalawa. Nakuha ng dalawa ang mga mata ng mga manonood at hindi naalis sa kanila ang paningin. Lahat sila ay nagpalakpakan dahil sobrang ganda ng kanilang ipinakita. Sa uli ay nanalo nga ang dalawa. Natanggap ang pera at nagkaroon sila ng bahay. Nakilala pa sila sa buong Paris at sa iba pa ring karatig bansa. Dahil sa dalawa ay naipakita ang talento ng mga Pinoy na kaya nilang makipagsabayan sa ibang lahi na may sarili silang estilo sa pagsasayaw, na kailangan mong mahalin ang ginagawa mo. Kailangan mong ipakita na masaya ka sa ginagawa mo dahil madadala mo ang mga manonood doon. Tinanong sila ng mga reporter kung may namamagitan ba sa kanilang dalawa at ang tanging sagot lamang ni Pia ay wala dahil totoo namang wala silang nararamdaman sa isa't isa at magkaibigan lamang sila. Yon ang buong akala niya. Dahil umamin sa kanya si James na higit pa sa kaibigan ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ito na rin ang pagkakataon ni Pia para sabihin ang nakaraan niya sa binata. Lahat ng sakit na nararamdaman niya ay sinabi niya rito. Naiintindihan naman niyo ni James at nangako na hindi niya gagawin ang ginawa ni Miguel kay Pia. Walang problema kay James dahil wala naman siyang naging kasintahan. Ngunit ayaw lang ni Pia na maging makasarili dahil hindi pa siya handa muling umibig. Gusto muna ni Pia na mahalin ng husto ang sarili niya, ayusin ang buhay niya at ang kanyang pamilya. Labis namang iyong naintindihan ng binata at handa siyang maghintay kay Pia hanggang sa maging handa na itong umibig muli. Alam naman ni Pia yung nararamdaman niyang pagmamahal para kay James. Ayaw niya lamang talaga na pansinin iyon dahil nangyari na ito noon at ayaw niyang mangyari pa ulit. Lumipas ang ilang taon, ganoon pa rin ang turing nila sa isa't isa. Mas naging mapagmahal na si James sa dalaga. Naghihintay siya kahit matagal, kahit wala itong kasiguraduhan, dahil seryoso siya para kay Pia. Hindi siya susuko sa dalaga. Isang araw, ay naisipan ni Pia na bumalik sa Pilipinas, dahil handa na muli siyang balikan kung saan niya nakilala ang pagsasayaw. Nais niya ring bisitahin ng kanyang ama dahil sa wakas, ay natupad na ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Nakilala na siya sa buong mundo katulad ni James at Charlie. Dahil kakalabas lamang nila sa airport, ay pinagkaguluhan kagad sila. Kinikilig si Pia roon, dahil ang simpleng mananayaw na katulad niya ay kilala na sa buong mundo. Sobrang saya niya dahil maayos na ang buhay niya. Ang daming nangyari noong bata pa lamang siya, at hindi niya makakalimutan ang lahat ng iyon. Dahil sa batang siya, hindi siya magiging ganito katatag. Kaya nagpapasalamat siya dahil pinili niya pa ring umahon. Kahit lunod na siya sa iniwang baha ng nakaraan. Heto siya, nasa harapan ng puntod ng kanyang ama. Nais sana siyang samahan ni James, ngunit gustong mapag-isa ni Pia.
ibinalita ni Pia sa kanyang ama ang lahat ng nangyari sa kanya sa Paris. Yung lungkot, pagdadalamhati, at ang masayang nangyari sa kanya, lalo na nang makilala niya ang magkapatid. Mas nabuhay muli si Pia. Malaki ang pasasalamat niya sa dalawa dahil kung hindi dahil sa kanila, ay wala si Pia sa kinatatayuan niya ngayon. Magpapaalam na sana si Pia sa kanyang ama nang bigla na lamang dumating ang kanyang ina at si Paula. Malaki ang pinagbago ng mga ito. May bitbit na bulaklak si Paula at ang kanyang ina ay nakasakay sa wheelchair. Tumanda na ito at halos puro puti na ang buhok. Agad na lumuha ang ina ni Pia nang siya ay makita. Aalis na sana ang dalaga nang tawagin siya ng kanyang kapatid. Humingi ng tawad at niyakap ang kanyang ate. Hindi ka agad nakagalaw doon si Pia dahil hindi niya inaasahan iyon. Sa uli ay bumitaw siya sa yakap ng kapatid. Nagulat man si Paula doon ay hindi naman siya nagreklamo pa dahil alam niyang galit pa rin si Pia sa kanya. Humingi ng tawad si Paula at ang kanilang ina kay Pia. Pinagsisihan nila na iniwan nilang mag-isa si Pia. Nagawin nito ang responsibilidad na para sa kanila. Napagod lang raw ang kanilang ina kaya nagawa iyon. Salamat sa pag-iwan sa akin. Dahil kung hindi niyo ako iniwan, hindi ako magiging ganito. Salamat sa masarableng buhay na binigay niyo sa akin. Alam niyo bang gusto kong magalit? Pero wala eh. Mahal ko kayo. Yan ang sabi ng dalaga. Kahit ano naman siguro ang mangyari, kahit anong pagkukulang ng pamilya mo, sa huli mananatili pa rin silang pamilya mo. Kadugo mo. Kung wala sila, ay malamang ay wala ka rin. Kahit anong pag-iwan ang ginawa nila, alam naman natin na babalik sila at hihingi ng tawad. Iyon ang binigay ni Pia, ang magpatawad, dahil ini niya pa rin yon, at kapatid pa rin niya si Paula. Sobrang sakit man ang napagdaanan ni Pia sa nakaraan, ay ang mahalaga natuto sila. Natuto ang mga nang iwan sa kanilang pagkakamali. Hindi rin inaasahan na makikita niya si Miguel, ang lalaking minsan niya na ring minahal. Kasama nito ang mag-ina, at nang magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap, ay humingi ng tawad si Miguel, at gaya ng ginawa ni Pia sa kanyang ina at kapatid, ay pinatawad rin naman niya ito. Nagsisisi naman na sila, at masaya naman na si Miguel kasama ang kanyang mag-ina. Na-realize rin ni Pia na mas mabuting pinili ni Miguel ang mag-ina niya kaysa sa kanya, dahil kung nagkataon na si Pia ang pinili, kawawa rin naman talaga ang bata dahil hindi kumpleto ang kanyang pamilya. Kung masaya na ang mga taong parte ng nakaraan niya at tahimik na rin ang puso ni Pia, sigurado ito na ang pagkakataon para lumigaya muli ang kanyang puso. Matagal rin bago siya naging maayos, kaya't gusto na muli niyang pagbuksan ang pinto si James. Desidido ang binata kay Pia dahil hinintay niya talaga ng ilang taon ang dalaga. Sapat na siguro iyon para pagbigyan siya ni Pia. Gusto rin naman ng maging masaya ni Pia. Hindi na niya pinayagan si James na ligawan siya dahil naramdam naman ni Pia na sa bawat oras ay mahalaga siya kay James. Pero ang binata ay hiniling na kung pupwede ay gawin niya pa rin ang panliligaw kahit pa silang dalawa na. Nagsama ang dalawa ng masaya at naging maayos na rin ang pamilya ni Pia at magkakasama na ulit sila sa isang bahay. Lumipas ang ilang taon at nagpakasal na rin sina Pia at James at ang bahay na napanalunan nila sa Paris ay yon ang naging kanilang bahay dalawa. Tumira roon ang dalawa at namuhay ng masaya. Lagi silang umuwi sa Pilipinas para dalawin ang ama ni Pia. Ganoon rin naman ang kanyang ina at kapatid dahil pinili ng mga ito na sa Pilipinas na tumira dahil ayaw nilang iwanan ang kanilang ama. Napakasaya lamang dahil sa pagsasayaw ni Pia ay naging maayos ang kanyang buhay. Bawat pag-intak niya ay may kaakibat na magandang kinabukasan. Kahit nakakapagod sumayaw, ay hindi yun naging hadlang para tumigil siya sa pagsasayaw. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa talento ni Pia.